Naku po, Tape Incorporated may bagong kinakaharap na kaso. Hindi pa nga tapos ang pagdinig sa kasong isinampa ng TVJ laban sa dati nilang producer na Tape Incorporated, may bago na naman ng kakaharapin na kaso ang Tape Incorporated, at ito ay mula sa dati nilang mga empleyado na ngayon ay kasama ng TVJ. Inamin nga ng mga dating empleyado ng Tape Incorporated na nagsampa na sila ng kaso laban sa dati nilang pinagtatatrabahuan. So, ito pong kaso na ito laban sa Tape Incorporated ay hindi po connected pagdating po sa Itbulaga na pangalan. Wala pong kinalaman ito sa Itbulaga na pangalan. Ito po ay something between Tape Incorporated at yung mga dating empleyado nila na lumipat na sa TVJ Productions, sa TV5. Okay? Ito po ay kaso sa Dole. Okay? So, ayun, I'm not sure if familiar yung mga viewers po natin, baka nalilito na kayo sa dami ng mga kaso o demanda. Okay, so, yung pong pagkaso sa Dole, ito po ay labor related. Kapag ang empleyado ay meron pong mga reklamo pagdating po sa kanyang employer, okay, sa Dole po sila tumatakbo. Okay, ako po, may experience ako dyan, dahil may business po kami sa pamilya, dyan po ang tatrabaho dati. So, may experience po ako kung paano yung proseso dyan sa Dole. And, in fairness sa Dole po natin, in fairness sa ating ahensya ng gobyerno na Dole, sila po ay pro-labor talaga. Mas kinakatigan po nila kadalasan yung pong mga laborers po natin, yung mga empleyado po natin. Okay, so, ang nabalitaan ko po, ay naghain na ng reklamo sa Dole, itong mga, marami-rami din na empleyado na dati ng Tape, na ngayon po ay lumipat na sa TV5. Nung nandoon sila sa Tape, ang kwento sa akin, hindi nila masyadong alam na, ay, hindi pala okay yung ganito. Ay, ano pala, nalaman lang po nila nung nag-check na sila, nung nalipat na sila doon sa TV5. Na, ay, teka lang, parang mali ito parang mali. So, naghain po sila sa Dole para po makuha yung pong dapat na sa kanila. Okay? Pareho lang din po yan nung, di ba, yung mga na-late na sahod, di ba, ng mga artista. So, gusto nilang makuha uli. Ganun lang din po sa mga empleyado. Gusto lang po nilang makuha yung pong what is rightfully theirs. Sa akin po, labas ito doon sa issue ng pangalan. And ako, alam niyo, nangyayari talaga yan. Nangyayari yung mga ganitong issue. Ang sa akin lang, ma-settle lang at maibalik lang sa kanila. So, ang tanong, ano-ano ba yung mga nare-reklamo ng mga dating Tape employees? Okay, so ito po ay according to them. So, I would have to verify din sa Tape. Maganda po, mahingan ko din sila ng panig nila tungkol po dito. So, open po yung channel po natin sa kanilang sagot. Okay? O, number 1. Ito po yung isang mga problema po nila. Ito po yung mga narinig ko, ito yung reklamo nila sa Dole daw. May mga nagreklamo na empleyado na wala daw 13th month pay. Okay? Ako po, sa pagkakaalam ko sa batas, hindi po ako abogado, kung kahit contractual ka, kahit independent na pero kung nagtatrabaho ka din ng matagal, actually kahit hindi nga kahit maiksi pa lang yung oras mo dapat may 13th month pay ka Yung mga contractual, let's say for example, yung mga nasa SM, mga nasa, lahat yan, yung mga per project, lahat yan dapat may 13th month pay So, yung walang 13th month pay, parang mali nga naman yun. Kaya I could be wrong, hindi ako abogado, pero yun yung isa, walang 13th month pay. Okay, pangalawa, meron daw kaltas sa mga benefits. Yung mga benefits, ano ba yun? Yung mga PhilHealth, Pag-ibig, SSS. So, isa dun sa mga yun. Okay, meron daw mga kinakaltas doon sa mga benefits na hindi updated doon sa ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin? Nakaltasan sila, kunyari, example nakaltasan sila ng PhilHealth. O pag-check ni empleyado sa PhilHealth, bakit kulang yung taon ko? Bakit nagsimula ako ng hulog ganitong taon O bakit pumasok lang yung mga contribution ko ganitong taon? So, nasaan yung contribution ko ng how many years? Diba? So, yun yung kina-question. Ang mga empleyado, kadalasan po, kaya parati din itong sinasabi nila, Idol Rafi at ng mga ibang abogado, tinatabi yung kanilang payslip. So, importante po na tinatabi yung kanyang payslip para makita yung breakdown, makita yung kaltas. Kapag nag-check na doon sa ahensya, diba, dapat na ihulog. Kaya mo nga kinaltas kung hindi mo hinulog, saan mo nilagay yung kinaltas mo? So, maling-mali po yun sa batas kung totoo yung pong narinig ko na sinabi. Okay? Like I said, ito po ay mga nireklamo po nila sa Dole. Syempre, Dole po ang magsasabi kung ano po ang tama, ano po ang dapat sundin. And nagtiwala naman ako sa Dole natin. Kasi, sa experience ko sa Dole at sa mga lahat ng narinig ko, talagang mas kumakampi sila sa mga empleyado, sa mga ordinaryong empleyado po natin. Okay? Ito pa nakita ko. Ito pa yung mga naging reklamo po nila. Walang overtime pay. Or meron pero fix Parang fix yata yung overtime pay na kahit lagpas-lagpas yung oras, pareho pa rin yung makukuha ang overtime pay. So medyo medyo questionable yun. Pangatlo, walang holiday. So ito ang medyo ito alam ko wala din. Kasi kahit na contractual ka, kahit na JO ka, dapat may holiday Alam ko hindi pwede yung hindi pwede. So example ng walang holiday. Example, kapag yung mga national holiday katulad ng Pasko, katulad ng yung mga mahal na araw,
yung Good Friday, Holy Thursday. Yun po ay mga national holiday. Pag walang pasok, may bayad ka pa rin dapat. Kapag pumasok ka, double pay ka dapat. So, yung may mga ganun, wala yatang mga holiday benefits na ganun. Yun po yung isang irereklamo din sa DOLE. So, like I said, ito po ay mga narinig ko pong kwento sa mga empleyado. We are open sa side po ng tape kung ano po ang sasabihin po nila tungkol po dito. Ayun, tapos may mga question pa about sa mga dinideduct na tax, na bakit, yun, may mga narinig akong ganun tapos yung pang issue sa regularization, yung mga ibang empleyado, ang tagal-tagal na, how many years na, halos isang dekada na, o lagpas man, or basta hindi na regularize. Pero kasi the thing is, sinabi ko din naman sa kanila, alam nyo, yung issue na yan, maski sa GMA 7, di ba, matagal lang issue yan, yung regularization of television employees, 'di ba? Lalo na yung mga ordinaryong manggagawa na hindi naman malaki yung kita katulad ng mga artista, 'di ba? So, matagal nang issue yan sa television. In fact, 'di ba, si MTRCB na nabanggit na naman yan, yung problema sa regularization ng mga TV workers. So, yan isang issue, kumbaga talagang masalimuot na issue din talaga yan na may mga kaso mga dininidig din tungkol diyan. Okay? So, ayun. So, yun po ang aking nabalitaan. Okay? Ang narinig ko, parang yung sa kasi nakailang punta na sila doon sa DOLE. Inaayos naman. Yung sa parte yata ng tape ay parang hindi nila sinaseryoso o wala silang balak makipag-ayos dito sa mga empleyado. Ewan ko dahil masama bang loob, dahil sumama sila sa TVJ o parang ganun parang walang balak makipag-settle o makipag-ayos. Yun po sa kampo ng tape. O sa akin naman po ito labas to sa issue ng pangalan ng Itbulaga, di ba? Kung saan ka man, kung ano man ang paniniwala mo doon, di ba? Yan ay issue ng kanilang mga bossing. wala yang direct na kinalaman sa kanila. Ito po ay direktong may kinalaman sa mga empleyado po ng tape. Ng pag-alis po nila sa tape, nakita po nila parang may kulang. Ito po, hindi naman po ito parang artista na milyon-milyon ang sinasahod. Diba? Ito po ay mga ordinaryong manggagawa na may mga pamilya na sinusuportahan. So sa akin po, kung ano man yan, sana po maisettle, maiayos. Kung mas maaga maibibigay, mas maganda po kasi pinagtrabahuhan naman nila yan, ibigay po kung ano po yung dapat sa kanila. Okay, sa akin, ayoko nang pag-isipan ng masama yung sa tape, kung ano man yung nakasanayan, nakalakaran, kung sino man ang may kasalanan, kung sino man ang, alam niyo po, ang dami niyan kung babalikan pa isa-isa, kung huhukayin pa isa-isa at magtuturuan pa o mag-ano. Sa akin lang, ito yung mga kakulangan, ito yung mga hindi na ibigay, kumputin sa DOLE, o ibigay kung ano yung dapat ibigay. Yun lang yung sa akin. At sana po maayos po kaagad. At sana, kasi minsan, di ba, pag yung empleyado kinasuhan yung employer, baka babalikan yung empleyado. Sana naman walang ganun na mangyari. Yun po ang ano po natin. Sana po ay, kumbaga, how many years naman nagsilbi sa tape, di ba? Itong mga taong ito, at maayos naman yung kanila naging trabaho, bago sila nag-resign at sumama sa Tito Vic and Joey, di ba, sana ibigay ng maayos kung ano po yung kakulangan sa kanila. Yun lang. Kung i-dispute nila yung pong mga claims ng mga empleyado na ito, o pwede naman nilang i-dispute sa DOLE, sabihin namin, tingin ko, mali naman yan, ito naman yung tamang computation dyan. O di ilatag nila sa DOLE, at kung mapatunayan naman na wala talaga silang kulang, o di wala silang babayaran, ganun lang po yun, pero sana nga po, may ayos lang po, at maibigay kung meron tama, kung wala naman pala, kung maayos naman pala yung pamimigay nila dati at wala naman pagkukulang, di ba? Kung anong sabihin ng DOLE, o di sundin po natin kung ano yung sasabihin nung ahensya ng gobyerno. So ayun guys, yan po ang latest po natin. Yan, medyo bagong balita ito. Talagang tayo lang ang nag-report po. Pero sana nga po maayos. Sabi ko nga buti hindi niyo naisipan, nasa building niyo lang si Idol Rafi. Sabi ko, doon kayo magkonsulta din kay Idol Rafi kasi araw-araw puro ganyan yung mga dinidinig niyang problema. yung mga problema galing sa mga employer nila, yung mga hindi sinusunod na mga panuntunan pagdating sa labor, di ba? Pero yun nga, at tinutulungan naman sila ng nung kanilang mga kasamahan doon, ng mga bossing nila doon, di ba? Para maibigay lang yung kulang, di ba? Nagre-react nga tayo kapag yung artista hindi nabayaran, di ba? Paano pa kaya itong mga ordinaryong manggagawa na syempre matindi din yung pangangailangan para sa kanilang pamilya. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.